Ang karugtong ng nakaraan, sa isang silid, sa pandayan, sinabi ng ating bida sa lalaking pasyente. Natapos na nating nang maayos ang operasyon mo, ang nais ko ay magpahinga ka sa kama ng isang araw pa, at hanggat hindi pumasa ang hangin, maaari ba na huwag kang kumain o uminom ng kahit ano, at kahit tubig. Ngumiti ng bahagya ang lalaking pasyente at sinabi, marami pong salamat manggagamot Hua. Habang ang batang si Wuo ay hindi pa rin makapaniwala. At sinabi, sa kanyang isipan, hindi maaari. Talaga bang iniligtas niya itong lalaking ito, matapos ay napayuko ito, at kinuyam ang payat na kamao. At sinabi, sana ay matutunan ko din, kung paano gawin yun, gusto ko din iligtas ang mga tao na namamatay na. Katulad ng manggagamot Hua, ngunit, hindi ako nakapag-aral, at hindi rin ako mayaman. Ngunit kahit ganun, gusto kong maging isang manggagamot. Pumasok sa kanyang isipan, ang kanyang mga kanayon, na tila ito ay hikahos sa buhay. Inangat niya ang kanyang mukha, na nagliligtas ng mga buhay tulad nila. Tumingin ito sa ating bida, at sinabi, manggagamot Hua, gusto ko rin. Naputol ang kanyang sasabihin, nang biglang tinawag ito ng ating bida, sa pangalan, matapos ay ngumiti ito at humarap sa batang si Wuwu sabay sinabi, Wuwu, mahusay ang ginawa mo ngayon araw, at aasahan ulit kita sa susunod, ngunit. Kailangan mong maging handa, ayos lang ba? Tila ba napuno ng liwanag ang kanyang paligid sa sinabi ng ating bida. Matapos ay humalakhak, itinaas at kinuyam ang dalawang payat na kamao. At sinabi, Opo Ginoo, matapos ay naupo sa sahig, ang ating bida, nagpunas ito ng pawis, at nagpahinga saglit, habang palapit si Wu na kababakasan ng tuwa, agad naman bumukas ang pinto at pumasok doon si Biao Zhang. Napatingin si Biao Zhang sa lalaking pasyente, na may halong pagtataka. Bahagyang lumingon ito sa ating bida at kay Wu, na kasalukuyan, nagkakatuwaan habang nag-uusap. Sinabi niya sa kanyang isipan, ito ay hindi kapani-paniwala. Matapos ay ibinalik ang paningin sa lalaking pasyente. At muling sinabi sa kanyang isipan, talagang iniligtas niya ang lalaking ito sa pamamagitan ng paghiwa ng tiyan. Siya ay isang tunay na manggagamot, sabay sulyap muli sa ating bida nang nakangiti habang kausap si Wu. Lumapit si Biao Zhang sa ating bida at sinabi, maraming salamat sa paggagamot sa pasyenteng ito, manggagamot Hua. Sumagot ang ating bida at sinabi, naku, wala yon, ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Habang nakatingin si Biao Zhang, ay tila napaisip ito, At sinabi manggagamot Hua, hindi ba masyadong delikado ang maglakad-lakad ng walang armas? Agad naman napatingin ang ating bida sa gilid ng kanyang sisidlang. Sabay sabi, naku, talagang tama ka, kaya nag-aaral ako sa ngayon gumamit ng espada. At nag-iisip din ako tungkol sa pagbili ng isang espada, para sa layunin ng pagtatanggol sa sarili, bagaman. Ito ay patuloy ko laging nakakalimutan, sabay kamot ng ating bida sa kanyang ulo. Bahagyang ngumisi si Biao Zhang, at sinabi, mabuti kung gayon, at ito ay perpekto. Nagtaka ang ating bida at hindi niya agad naintindihan ang sinabi ni Biao Zhang, pasensya na, ano ang ibig mong sabihin? Hindi sinagot ni Biao Zhang, ang ating bida tumalikod ito at humakbang. Pumunta ito, sa dingding na may maayos na nakasalansan ang mga espada. Pumili si Biao Zhang ng isa, at sinabi, natatakot ako na baka ito ay masyadong mababang regalo, upang ibigay ito. Sa isang taong nagligtas sa buhay ng aming mga panday, ngunit. Itinaas ni Biao Zhang, ang dalawang kamay na hawak ang espada, at ibinigay ito sa ating bida. At sinabi, ako mismo ang gumawa ng espadang ito, maaari bang kunin ito bilang tanda ng aking pagpapahalaga? Nabigla ang ating bida na napatingin sa espadang hawak ni Biao Zhang, at sinabi, ano kamo? Nang makabawi sa pagkabigla ay ngumiti ang ating bida, itinaas ang dalawang palad ng pagtanggi, ngumiti ito at sinabi, hindi mo lang ako binayaran pa para sa pagpapagamot, ngunit ginawa mo rin ang mga tools na yun, para sa aking kahilingan, at hindi. Ako papayag na bigyan mo rin ako ng espada, sinabi ni Biao Zhang, sa ating bida, ang espadang ito ay magaang at madaling gamitin. At ito ay magiging perpekto para sa iyo, manggagamot Hua. Lumuhad ito at itinali sa baywang ng nakatayo na ating bida, at muling sinabi,
ang espada ay talagang isang walang pag-asa na bagay, ano ginagamit ng mga tao para kumitil ng buhay. Ngunit bilang isang panday ay wala nang higit na magpapasaya sa akin. Kung ang aking espada ay maaaring makatulong sa iyo. Habang nakatingin ang ating bida kay Biao Zhang, at ngumiti. At sinabi, salamat Ginoo at na-appreciate ko talaga ito. Samantala, sa sumunod na gabi, sa courtesan house, habang nakaupo sa isang lamesa, ang manggagamot na Song, at ang babaeng kasama niya sa lamesa. Sinabi ng babae, oh, siya nga pala, manggagamot Song, narinig mo na ba ang balita? Sumagot ang manggagamot Song, at sinabi, at ano naman balita yun? Agad sinabi ng babae. Ito ay tungkol kay Colonel Cao Ren, muling sinabi ng manggagamot na Song. At ano naman ang tungkol sa masungit na bag ito na yun, habang hawak ang baso ng alak, matapos ay tinungga ito, at muling sinabi, hinawakan ako ng bastos na yun sa kwelyo, dahil hindi ko nagawang gamutin ang tetano ng kapatid niya. Sinabi ng babae, ano, tetano? May nagsabi sa akin na may tetano din si Colonel Cao Ren. Agad nagulat ang manggagamot na Song, natigilan ito sa pag-inom. Maya-maya ay humalakhak ito, at sinabi, kay gandang balita, malamang ay hihingi ulit sila ng tulong sa akin, ngunit, yun ay. Kung gusto ko silang tulungan, ha. Napatingin ang babae sa humahalakhak na manggagamot na Song, at sinabi sa kanyang isipan, wala nang pag-asa ang lalaking ito, masyadong hambog, matapos ay nagsalin ito ng alak sa baso. At sinabi, baka hindi ka na nila tatawagan pa, malay mo, tila hindi nagustuhan ng manggagamot Song, ang sinabi ng babae, inis na binaksak niya ang baso ng alak na naglikha ng bahagyang ingay. At sinabing, nagkaroon siya ng tetano, bakit hindi niya ako tatawagan, matapos ay mayabang itong ngumisi, at sinabi, maaaring hindi mo ito alam, ngunit ang tetano ay isang sakit na papatay sa iyo, kapag nakuha mo ito. At kahit na hindi ko nailigtas ang kapatid niya, sa tingin mo ba may manggagamot sa Qiao County na makakapagligtas sa kanya maliban sa akin? Sinabi ng babae, ngunit. Maraming manggagamot dyan, sinabi ng manggagamot na Song, yan ay kalokohan. Anong klaseng mga pakulo ang magpapagaling ng tetano sa bastos na yon? Muling sinabi ng babae, ngunit nabalitaan ko kay Lieutenant Cho, na gumaling na ito. Agad nagulat ang manggagamot Song, lumabas sa kanyang isipan ang pagkagulat nito. Ano, galit na ibinaksak niya ang kanyang nakakuyom na kamao sa lamesa. At sinabi, ang daming kalokohan, ito ay isang sakit na hindi magagamot kung hindi pinuputol ang bahaging nahawahan, at kung sino man ang nagpagaling sa kanya ay tiyak na gumawa ng napakalalim na hiwa sa kanyang sugat, sinabi ng babae, oo nga narinig ko din yan. At ang nagpagaling daw sa kanya ay ang pangatlong niyang Master Hua, na si Master Hua Fu, ng pamilya Hua. Tumingin ang manggagamot na Song, sa babae, na tila nagtaka at sinabi, ano, ang pamilyang Hua? Matapos ay sinabi sa kanyang isipan, Hua Fu, ng pamilya Hua, hindi ko pa siya narinig. At kung ginamot niya si Colonel Cao Ren, sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang mga paa. Kung gayon kung totoo man yon, ay wala na akong pakialam kung siya ay isang manggagamot o magkakatay ng karne. Tumingin ito sa babae at sinabi, seryoso ka ba? Ang lahat ng ito ay gustong maging manggagamot. At sa tingin ko ang punk na manggagamot na Hua Fu, ay malamang na nagkakalat ng tsismis na nagpapanggap na siya ay isang manggagamot. Napatingin ang babae at sinabi, ano, ngunit ito ay hindi makatwiran. At kung malalaman ito ni Colonel Cao, walang paraan na hahayaan niya na makatakas ang lalaking nagngangalang Hua Fu. Humigop ito ng alak, ang manggagamot na Song, matapos ay inis na ibinagsak nito ang baso, na naglikha ng malakas na tunog, sabay sabi, buwisit. Para sa ilang kadahilanan ang lasa ng alak ay kakilakilabot ngayon, sabay tumayo ito na tila ba nawalan nito ng gana sa pag-inom ng alak. Sabay talikod at iniwanan ang babae at sinabi, bakit kailangan maglabas ng walang kwentang kalokohan ang babaeng ito? Naku, aalis ka na ba Ginoo? At mahinang sinabi sa kanyang sarili, kung maaari lang ay huwag ka nang bumalik pa. At nang bahagya humakbang ito, matapos ay sinabi sa kanyang isipan, Hua Fu, nga ba? Matapos ay yumuko ang babae, at sinabi, salamat po sa pagpunta, balik na lang po kayo ulit. At habang naglalakad ang manggagamot na Song, bit-bit nito ang inis.
At sinabi nito sa kanyang isipan, bakit parang hindi ko maiwasan isipin siya, halata naman na manloloko siya. Samantala, sumapit ang gabi, sa tahanan ng Hua, sa likod bahay, maririnig ang boses ng ating bida, habang ito ay nag-eensayo, mga sigaw na animoy may kalaban. Pawisan ito, matapos ay nag-ipon ito ng hangin, na tila ay may nararamdaman na bigat sa kanyang kanang kamay. At sinabi sa kanyang isipan, nararamdaman ko, at sigurado na kaya ko na. Pumosisyon ito para tirahin ng isang kahoy na tila isang poste. Sa wakas maililipat ko ang lakas ng aking kamao. Sabay inihagis ang puwersa na kanyang naipon. Matapos ay malakas niya itong sinuntok, nabigla ang ating bida nang makita niya na nabiyak sa gitna ang kahoy, nang laki ang kanyang mata at bakas ang kanyang pagkabigla, muling inulit nito ang pag-igkas ng kanyang kamao, lalo itong nabiyak, napatigagal ang ating bida, lumiwanag ang kanyang paligid, at tila umusok ang kanyang kamao, at sabay sinabi sa kanyang isipan, talagang gumana siya. Samantala, kinabukasan sa Cao Manor, habang magkaharap ang ating bida at si Colonel Cao Ren, pinakita ng ating bida kay Colonel Cao Ren, at tulad ng itinuro ni Colonel Cao Ren, umangat ang dalawang kamay nito at pabilog na inikot-ikot ito sa ere na tila gumagawa ng bola. Pumikit ito at bamuka ang mga paa, at huminga ng malalim. Matapos ay tumingin ito kay Colonel Cao Ren, at sinabi, paano nga ba yun? Nakatingin lang si Colonel Cao Ren, at hindi nagsalita. Matapos ay muling sinubukan ng ating bida na mag-ipon ng hangin, napatingin si Colonel Cao, tila nabigla ito, sa nakita. Walang kurap na sinabi nito sa kanyang isipan, henyo ang batang ito. Ikinaila ni Colonel Cao Ren, ang napansin niya sa ating bida, matapos ay sinabi, ahem. Malaki ang pagbuti mo, nararamdaman mo ba ang init sa ibang bahagi ng tiyan mo? Yumuko ang ating bida at hinawakan ang tiyan, at sinabi, naku, oo nga, medyo mainit ang pakiramdam ko. Sinabi ni Colonel Cao Ren, may plano ka bang kumuha ng isang serbisyong militar ng pagsusulit? Tumingin ang ating bida, at sinabi, pasensya na, ano ka mo? Matapos ay biglang tumawa ito, na napahawak ang kamay sa ulo. At sinabi, bakit kukuha ng ganitong pagsusulit ang isang manggagamot? Kung ito ay isang medikal na pagsusulit, ay maaari pa. Haha, sinabi ni Colonel Cao Ren, sa tingin mo ba ay sayang lang yun? Karaniwan, tumatagal ng 1 taon para maging natural ang paghinga. 1 taon para nagsimulang mag-ipon ng panloob na enerhiya sa ibaba ng tiyan mo. At 1 pang taon hanggang sa mailipat ang enerhiyang iyon sa iyong mga kamay at paa. At ang katotohanan na kapag nakakuha ka ng panloob na enerhiya pagkatapos lamang ng pagsasanay ng 1 o 2 buwan ay nangangahulugan na ikaw ay likas na matalino. At kaya nga sinasabi ko na ito, ay baka masayang lamang, sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, hindi ko dapat ipaalam sa kanya na naigagalaw ko na ang aking mga panloob na enerhiya. Matapos ay tumingin kay Colonel Cao Ren, na tila inosente, na itinuro ang kanyang sarili na tila nagkamot ng ulo, at sinabi, ang ibig bang sabihin ay makakabasag ako ng makapal na piraso ng kahoy, gamit ang aking kamao sa susunod na taong katulad mo, agad humalakhak si Colonel Cao Ren, at sabay sabi, 1 taon, haha, hindi sapat yun, matapos ay tumalikod ito sa ating bida at naglakad papunta sa isang malaking bato na nasa tabi. Muli ay huminga ito ng malalim at umarko ang kamao nito na tila ito ay may kalaban na at manununtok. Matapos ay inilabas nito ang panloob na enerhiya. At malakas na sinuntok ang bato, agad na basag ang bato. Umuusok-usok pa ang bato, nang sinabi ni Colonel Cao Ren, kailangan mong magsanay ng hindi bababa sa 3 taon upang magawa ito, bahagyang lumingon ito, at muling nagpatuloy sa sinasabi, at tatagal lamang ng 3 taon dahil ginagamit mo ang lihim na pamamaraan ng pamilya ko. Kadalasan, ay aabutin ng 1 taon ang isang buong dekada. Agad na sinabi ng ating bida, ganoon ba? Muling ngumiti si Colonel Cao Ren, at sinabi, kaya patuloy ka lang na magsanay ng mabuti. Sabay kuyom ng kamao, na ang ibig sabihin ay, kaya mo yan. Agad humalakhak ang ating bida, na napakamot muli ng ulo at sinabi, opo Ginoong Cao, ha. Muling sinabi ni Colonel Cao Ren, oh, siya nga pala, gusto kong pumunta ka ulit sa Cao Manor bukas. Sinabi ng ating bida, bukas ba kamo? Ngumisi si Colonel Cao Ren, at sinabi, ito ay malalaman mo pagdating mo dito.
Kinabukasan, sa Cow Manor, habang papunta muli ang ating bida bitbit ang kanyang sisidlang na lagayan niya ng mga gamot at mga tools na paggagamot na laging niyang dala kapag siya ay umaalis. Sinabi niya sa kanyang sarili, parang halos araw-araw na lang ako pumupunta dito. Papasok na sana sa tarangkahan ng ating bida, nang bigla may tumawag sa kanya, "Manggagamot hua?" Napailing ang ating bida. Lumapit si Biao Zhang at yumuko at nagbigay galang, at sinabi, ikaw nga, kamusta na po?" Yumuko din ang ating bida, at nagbigay galang din, at sinabi, "Kumusta na, punong panday?" Matapos ay nagtanong ang ating bida, "May kailangan ka din ba dito sa Cow Manor ngayon?" Sinabi ni Biao Zhang, "Oo, ginawa ko ito, ngunit ito ay medyo nakakaabala. Tila gusto ni Colonel Cow na suriin ko ang kalidad ng karbon na ibinibigay sa hukbo." Sumulyap ang ating bida at sinabi, sa mga hukbo, sabay na pumasok sa loob ng Cow Manor ang dalawa. Sinabi pa ng ating bida, "Kaya ka narito ay upang suriin ang iba't ibang mga produkto." Agad na sumagot si Biao Zhang, at sinabi, "Oo, tama ka." At sa totoo lang, napakawalang hiya ng mga bastos na ito, nagsusupply sila ng karbon na may mababang kalidad. Napatingin ang ating bida sa mga mangangalakal, nang may makilala siya sa hanay ng mga iyon. Bahagya pa siya nabigla, at sinabi, Hindi ba si Song Zhangpan, ang pangkat ng mga ngalakal na si Song?" Lumapit si Biao Zhang at ang ating bida sa mga paninda. Agad kumuha ng isang pirasong uling si Biao Zhang, at sinuri ito. At sinabi, sana ay mas maganda ang kalidad ng uling na ito." Sinabi ni Zhangpan, "Sumusumpa ako sa karangalan ng pangkat ng mga ngalakal na si Song, na ito ay ang pinakamahusay na mahahanap mo." Agad naman nahagip ng paningin ni Zhangpan, ang ating bida, na kasalukuyan, sinusuri rin ang isang piraso ng uling. Bahagyang itong nagulat at sinabi sa kanyang isipan, "Ano na nga ba ulit ang pangalan niya? Huafu, nga ba yun? Naintindihan ko kung bakit nila ipinatawag ang punong panday dito. Ngunit, anong impyerno ang ginagawa ng isang baguhan na manggagamot dito?" Habang nakatingin sa ating bida, maya-maya pa ay may bigla nagsalita, at sinabi, "Mabuti at maaga kayong dalawa." Napatingin sila sa dumating, at agad tinapagtapik nito sa balikat ang ating bida. Sinabi ng ating bida, "Oh, ikaw pala Colonel Cow Ren." Agad na bigla si Zhangpan. At sinabi sa kanyang isipan, "Ano daw, Colonel Cow Ren?" Iginiya ni Colonel Cow Ren ang ating bida at sinabi, "Sabi ko may ipapakilala ako sa iyo. Bakit ka tumitingin-tingin sa mga uling?" Sinabi ng ating bida, "Kasi naku-curyoso lang ako." Lalong nagtaka si Zhangpan, sa nakita niya, at sinabi, sa kanyang isipan, "Teka, hindi ko alam nakakilala niya si Colonel Cow Ren." Muling tinapunan niya ng tingin, si Colonel Cow Ren, at ang ating bida, nakasalukuyan palapit sa isang kilalang tao. At nang makalapit sila, sinabi ni Colonel Cow Ren, sa ating bida, "Huafu, hayaan mong ipakilala kita sa malayo kong pinsan." Ngumiti ang lalaki, at sinabi, siya pala yun." Agad nagbigay galang ang ating bida, at sinabi, "Isang karangalan na makilala ka, Ginoo, ako ay si manggagamot na si Huafu." Nagbigay galang din ang lalaki, at sinabi, "Akin ang karangalan, ako ay si Major Xia Housen, at ako ang namamahala sa unang cavalry." Habang makikita sa di kalayuan, ang pagtataka ni Zhangpan. Sinabi ng Major Xia Housen, "Binanggit sa akin ni Cow Ren, kung gaano ka kahanga-hangang manggagamot, at masaya ako na sa wakas ay nakilala rin kita ng personal." Ngumiti ang ating bida at sinabi, "Masyado po kayong mabait, at maswerte lang ako, yun lang po." Habang nakatingin si Zhangpan, gulat na gulat ito na napanganga at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Sinabi niya sa kanyang isipan, ipinakilala siya ni Colonel Cow Ren, kay Major Xia Housen, "Naghahalusinasyon ba ako ngayon?" At isa pa medyo malapit sila ng punong panday na si Biao Zhang. Pumasok sa kanyang isipan kung paano masayang nag-uusap ang ating bida at si Biao Zhang. Muling sinabi pa, "Wala itong saysay, akala ko ang tahanan ng Hua ay isang marangal na pamilya na bumaksak na." At habang nakatingin ito sa ating bida, at kasalukuyan sinakop ng pag-iisip ang kanyang nasaksihan, hindi niya namalaya na lumapit ang kanyang ama. At istriktong lumapit ito kay Zhangpan at sinabi, "May problema ba?" Bahagyang pa siyang nagulat at sinabi,
Ama, may nakita lang po akong kakilala, yun lang po. Sinabi ng ama ni Zhang Pan, may kakilala ka kamo? Ibig mo bang sabihin si Major Xia Haozen at si Colonel Cao Ren? Sinabi ni Zhang Pan, sa kanyang ama, hindi po ama, ang tinutukoy ko po ay ang batang iyon doon. Sinabi ng kanyang ama, ang batang mag-aaral na may sisidlang, sinabi ni Zhang Pan, siya po ay ang pangatlong anak ng tahanan ng Hua, at kilala ko po siya. Hinawakan ng kanyang ama ang balbas, at sinabi, ang ibig mong sabihin ang maharlikang pamilyang nasa bingit ng pagbagsak. Agad humakbang si Zhang Pan, palapit sa ating bida nang makita niya ito na papunta sa direksyon ng uling, lumingon ito sa ama at sinabi, pupunta po muna ako doon, para mangumusta. Sumagot ang kanyang ama, at sinabi, sige, nang tumalikod si Zhang Pan, ngumisi ito ng may kasakiman at sinabi ng kanyang ama sa isipan, mukhang si Major Xia at Colonel Cao Ren, ay mukhang naging magiliw sa binatang yun, mukhang malapit din siya sa punong panday. Kung kami ay magiging mapalad maaari kaming magkaroon ng magandang koneksyon. Lumapit si Zhang Pan, kay Biao Zhang, at sa ating bida na kasalukuyan nagsusuri ng mga uling, nagbigay galang ito at sinabi, punong panday, nagawa mo na bang tignan ang lahat ng produkto? Bahagyang lumingon si Biao Zhang, at sinabi, hindi pa ako dinadala sa mga bagay na ito. Nakilala ko ang isang mahusay na nagbebenta ng karbon, kaya ginagarantiya ko ang kalidad ay mahusay, matapos ay lumingon ito sa ating bida, at agarang itong binati. Young Master Hua, narito ka pala, parang kailan lang, haha, agad napalingon ang ating bida, at tinignan ito, muling sinabi ni Zhang Pan, kumusta ka na? Sumagot ang ating bida at sinabi, ayos lang, tila nagtaka naman si Biao Zhang, at sinabi, paano mo nakilala si Manggagamot Hua? Tumingin si Zhang Pan, at sinabi, yun ba, hindi ko sinasadya, na minsan ay nasaktan ko ang aking kaibigan na si Changde, dahil sa kawalang ingat ko. Sabay pasok sa kanyang isipan kung paano nabigyan ng ating bida kung paano ito iniligtas ang lalaking si Changde. Mabuti na lang at nandoon si Young Master Hua, at ginamot siya. Sabay tawa nito na napakamot ng ulo, napapikit naman ang ating bida, at inamin yon. Ngunit mababakas sa kanyang mukha ang tila ba, ang pagkainis nito. Sinabi ni Biao Zhang, sa kanyang isipan, masasabi ko kung ano ang nangyari sa pamamagitan lamang ng pagtingin ko sa mukha ng manggagamot na si Hua. Sabay sabi kay Zhang Pan, ganoon ba? Matapos ay bumalik si Biao Zhang, sa kanyang ginagawa, hinarap naman ni Zhang Pan, ang ating bida. At sinabi, siya nga pala, Young Master Hua, may naalala ako, sabi mo pag-iisipan mo pa ng kaunti ang pag-upa sa aking abandonadong minahan. Bakit wala pa akong balita mula sa iyo? Tila hindi nagustuhan ng ating bida ang lumabas sa bibig ni Zhang Pan, inis na sinabi sa kanyang isipan, ang punk na ito, at sinabi kay Zhang Pan, masyadong mataas ang presyo mo, kaya hindi ko akalain na mauupahan ko ito. At sa tingin ko ay dapat ay sumuko na lang ako, sabay lumiko na ito para umalis at iwasan si Zhang Pan. Ngumisi ang lalaking si Zhang Pan, at sinabi sa kanyang isipan, kaya, sa tingin ko ay kailangan pa niya, ng abandonadong minahan, at ito na ang pagkakataon ko. Sinabi ni Zhang Pan, hindi mo ba iniisip na napakadali mong sumuko? Mayroon akong impresyon na talagang kailangan mo ito. Matapos ay tila basam andal ito sa likod ng ating bida, at bamulong, pasensya ka na sa sasabihin ko, ngunit tingin ko ay tila kilalang kilala mo ang punong panday. Bahagyang nagulat ang ating bida at sinabi, ano? Muling sinabi ni Zhang Pan, kung tutulungan mo ako, upang maibigay ko ang aking pangkat na mangangalakal ng uling sa hukbong militar, mas magiging masaya ako na ipahiram sa iyo ang aming inabandonang minahan ng walang bayad. Napatigagal ang ating bida, sa sinabi ni Zhang Pan. Matapos ay lumingon ang ating bida kay Zhang Pan, muling sinabi ni Zhang Pan, nang nakatawa, anong masasabi mo? Tumingin ang ating bida at sinabi sa kanyang isipan, tinatawag mo bang magandang deal ito? Tanga ka ba? Sinusubukan niya akong suhulan, dahil ang tingin niya sa akin ay mukhang bata pa. Anong palagay niya sa aking, isang baguhan? Sige, pag-iisipan ko muna ito, sinabi ni Zhang Pan, oo ganun ba? Hindi ba magandang deal yun? Matapos ay inakbayan nito ang ating bida, at tinapagtapik ito sa balikat.
At muling sinabi, inaasahan kong makakarinig ako ng magandang balita mula sa iyo. Sinulyapan ng ating bida, ang bahagi ng kanyang balikat na tinapagtapik, ni Zhang Pan at sinabi sa kanyang isipan, seryoso ba ang lalaking ito? Matapos ay tinanaw ang lalaking si Zhang Pan, na tila ito ay naglakad palayo at kumaway at sinabi umaasa ako sa iyo. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, wow, hindi ako makapaniwala na nagnenegosyo siya. At paano kung hindi man lang siya makatanggap ng pahiwatig, matapos ay ngumisi ang ating bida, at sinabi, mabuti kung ganon, hindi ko naman siya bibiguin kung ganoon, di ba? Samantala, sa pangkat ng mga ngalakal na Song. Galit na ibinaksak ng mga ngalakal na Song, ang kanyang kamao sa ibabaw ng lamesa, na naglikha ng malakas na tunog, kasabay ng malakas na sigaw, na sinabi, ano ang ibig mong sabihin? At bakit hindi tayo makakapag-supply ng solong produkto? Galit na sumigaw muli, ang dalawang kamay ay parehong ibinaksak sa lamesa at sabay na tumayo. Alam mo ba kung magkano ang ginagastos nating dito? At ang bastos na Kapitan Zhang na yun, pumasok sa isipan nito kung paano siya tinanggihan ng kanyang alok na suhol sa Kapitan Zhang. Ano bang nangyayari at bigla niyang tinatanggihan lahat ng suhol ko? Matapos ay muling ibinaksak ang dalawang kamao, sa lamesa ng paulit-ulit. Takot at kabado, sinabi ni Zhang Pan, pakiusap po ama, kumalma po kayo. Sinabi ng ama, ni Zhang Pan, hindi ba sinabi ko na makipag-usap ka sa Huafu, na yon, para sa bagay na yon para wala na tayong dapat alalahanin pa? At ano klaseng deal ang sinubukan mong itama sa kanya? Sinabi ni Zhang Pan, ano po? Sinabi ko po sa kanya na hahayaan ko siyang umupa sa ating abandonadong minahan ng walang bayad, kung sasabihin niya na maayos ang ating produkto kay Punong Panday. Naningkit ang mata na nagdikit ang mga ngipin ng ama ni Zhang Pan. At galit na itinaob ang lamesa, at sinabi, ang tanga-tanga mo, nakakagalit ka, hindi mo ba nakita na iginagalang siya ng Punong Panday, tsaka malapit na kakilala siya ni Colonel Cao Ren. Tumilamsik ang tsaa, at mga panulat na nasa ibabaw ng lamesa sa mukha ni Zhang Pan, muling sinabi ng kanyang ama. At dito mo pa talaga sinasabi sa akin, na nag-alok ka na magpahiram, at hindi mo pa ibinigay ang abandonadong minahan. Hindi ako makapaniwala na akala mo ay mapagbigay ka, nawalan ka na ba ng talino? Ano naisip mo, hindi makakibo si Zhang Pan, hindi maipaliwanag ang nadaramang takot sa ama habang tumutulo sa mukha niya ang natapon na tsaa. Itinaas ng ama ni Zhang Pan, ang kamay at isinenyas na pinalalayas ito at pasigaw na sinabi, simula ngayon, bawal ka na magtrabaho sa pangkat ng mga ngalakal kahit kailan. At hayaan mong kunin ng mga nakakatandang kapatid mo ang responsibilidad mo. Agad nagulat si Zhang Pan, at hindi niya gusto ang parusa ng kanyang ama. Pasensya na po, agad lumuhad ito, at lumuluhang sabi, patawarin niyo po ako ama, pupunta ako kaagad kay Young Master Hua, at hihingi ako ng paumanhin. Tumingin ng matalim ang ama ni Zhang Pan, kalmado na ang boses nito. Ngunit nandoon pa rin ang tigas sa kanyang sinasabi, huwag mo na itong uulitin pa, dapat matuto kang magkaroon ng mata para sa karakter bago ang anuman bagay. Nakatingin na sumanayon na tigmak ng luha, si Zhang Pan, samantala, sa courtesan house. Handa ka na ba? Oo naman, matapos ay mahigpit na itinali ng babaeng si Yuan, ang isang sisidlang sa kanyang katawan nito. Nakangiting sinabi ng batang babae, naghanda pa ako ng mga regalo para sa ating kapitbahay. Makikita ang lalaking bantay, na natatakpan ng bahagya ang mukha sa kanyang suot na salakot, na makakasama nila, sa pag-uwi sa kanilang nayon, at sinabi, sa nayon ng Xiaoba, ang inyong tahanan. Kung gayon ay aalis na tayo kapag handa na kayong dalawa, maya-maya pa ay nagsimula ng lumakad ang tatlo. May kalayuan ang kanilang nilakbay, kaya hindi nila maiwasan ang hingaling habang naglalakad. Nagpunas ng pawis ang babaeng si Yuan, sinabi nito, nakakapagtaka rin, kumusta na kaya silang lahat? Hinihingal na sumagot ang batang babae, at sinabi, sinabihan ako ni Wuo, na maayos naman sila. Habang patuloy na nakasunod sa kanila ang itinalagang bantay. Hanggang sa sumapit sila sa nayon ng Xiao, at habang natatanaw nila ang kabahayan doon, mula sa mataas nilang kinalalagyan, sinabi ni Yuan, sa bantay nilang kasama, iyon ang nayon ng Xiao. Ngunit agad nagtaka ito, maging ang batang babae ay nagtaka rin, at sinabi, ha, Yuan, di ba bahay natin yun?
Natano nila ang kanilang tahanan na maraming tao na papunta sa kanilang tahanan, habang ang ating bida ay kasalukuyan ginagamot ang isang lalaki sa paa. Habang ang isang lalaki ay napapakamot habang kausap si Wuo. At kasalukuyan may mga pasyente pa na nakahiga at naghihintay. Itinaas ng lalaking bantay ang kanyang suot na salakot, nang makita niya ang mga nakahigang lalaki, sabay sabi, sa kanyang isipan, pasyente ba yun? Matapos ay humakbang ito papunta sa bahay at sinabi, ibinente niyo ba ang bahay niyo? Lumingon si Yuan, sa lalaking bantay at sinabi, inalok lang namin ito para sa upa. Ngunit hindi ko naisip na ito ay gagamitin bilang isang klinika, sabay nagmadali sa paghabol sa lalaking bantay. Muling sinabi sa isipan ng lalaking bantay, paano nagkaroon ng isang klinika sa lugar na ganyan? Ito ay kakaiba, habang palapit ang tatlo, sa kanilang bahay, napansin ng batang babae si Wuo, agad din napansin ng batang si Wuo, ang dalawang babae, agad natuwa ito, nang lapitan niya. At sinabi, nako, ikaw ba yan, Hai Yuan at Hai Ziyu? Sinabi ng batang babae, Wu, ikaw yan tama, habang nakaturo ang daliri. Sinabi naman ni Yuan, kumusta ka naman Wuo? Napansin ito ng ating bida, naglakad ito palapit sa batang si Wuo, at sinabi, Wuo, nandito ba sila para magpagamot? Lumingon ng batang si Wuo, sa ating bida, at sinabi, hindi po, Ginoo, sila po ang mga kaibigan ko. Agad naman yumuko si Yuan, sa ating bida, sabay sabing, kumusta po Ginoo? Tila naman nakilala ito ng kasama nilang bantay na lalaki. Agad nagulat ito nang makita ang ating bida, agad naman tumalikod ang ating bida upang bumalik sa kanyang ginagawa. Agad naman sinundan siya ng lalaking bantay, at sinabi sa ating bida, matagal na rin, kumusta ka na? Paumanhin sa iyo Ginoo, kayo ba ang manggagamot hua? Agad lumingon ang ating bida at sinabi, oo, ako nga. Sino ka? Ako po ito Ginoo, at tila nagliwanag, sabay tinanggal nito ang suot na salakot. Nakangiting sinabi, ako ang bantay na nasaksak ng kutsilyo sa courtesan house, napatingin ang ating bida sa lalaki, at pumasok sa kanyang alaala ang lalaking, tila hirap ng huminga, dulot sa nasugatan ng malalim sa pisngi. Naalala ko na, siya yun naputulan ng ugat sa daluyang ng dugo sa kanyang pisngi, matapos ay kinumusta nito ang lalaki. Sinabi ng lalaki, naging maayos naman po ako Ginoo. Pumasok sa isipan ng lalaking bantay ang mga naririnig niya balita tungkol sa mga ginamot ng ating bida at sinabi, ngunit bakit po kayo nagbukas ng klinika sa lugar na ito dito, sa nayon ng Xiao? Na kahit kalahati lang ng usap-usapan sa inyo ay totoo. Dapat isa ka sa pinakatanyag na manggagamot sa county na ito. Bakit ka nga pala nagtayo ng klinika dito, sa isang hindi magandang lugar tulad nito? Sabay nilibot ng paningin ang lugar. Ngumiti ang ating bida at sinabi, saan pa ba dapat lumugar ang isang manggagamot, kung hindi kasama ng kanyang mga pasyente? At maya-maya pa, pasensya na, ngunit totoo ba, siya ba talaga ang manggagamot na gumagamot ng tetano? Sinabi ng batang babae, totoo ba yan? Sinabi ni Wuo, syempre at hindi lang yun, nailigtas pa niya ang buhay ng 12-dosenang sugatan ng mga sundalong kritikal na sugatan sa bundok ng Mashen. Sabay turo ng daliri ni Wuo, sa ating bida, habang magkakaharap ang apat sa lamesa, sinabi ng batang babae, iyan ay nakakahanga. Wuo, ibig bang sabihin magiging manggagamot ka rin, dahil sinasanay ka niya? Nakangiting sinabi ni Wuo, ginagawa ko lang ang lahat para matuto. Habang nakayuko si Yuan, matapos ay marahan itong sinabi, paumanhin, matapos ay kinuyam nito ang dalawang palad na nasa magkabilang tuhod. At sinabi, sa kasong yan, maaari mo rin bang pagalingin ang isang taong nahawaan ng venereal disease? Agad nagulat ang ating bida, at sinabi, isang venereal disease. At sinabi sa kanyang isipan, syphilis ba ang tinutukoy niya? Agad nagalit ang lalaking bantay, sinigawan nito ang babae, Hai Ziyu, anong nangyayari sa'yo? Agad lumapit ito kay Yuan, at galit na sinabi, ang lakas ng loob mong, ibunyag ang kumpidensyal na impormasyon tungkol sa courtesan house. Napayuko si Yuan, at sinabi, naisip mo na ba ang kahihinatnan nito? Walang sinasabi kung ano ang gagawin ni Madam Mei Siang, kahit naririnig na niya ito. Bawal ko bang talakayin ang kondisyon ng isang pasyente sa isang manggagamot? Ano? Sabi ng lalaking bantay, matapos ay lumuluhang lumingon sa lalaking bantay si Yuan, at sinabi,
ano pa ang inaasahan mong gagawin ko kapag namatay si Chuzu? Lalong nagalit ang lalaking bantay, nagdikit ang ngipin nito sa galit. Hangal kang babae ka, binanggit pa niya ang pangalan niya. Agad itinaas ng ating bida ang dalawang kamay at tila inaawat ito. Nakangiti nitong sabi, sige na, bakit hindi muna tayo kumalma? At kung maaari ay hinaan natin ng kaunti ang boses natin dahil nandito na rin ang ibang mga pasyente. Matapos ay tumayo at lumabas ang ating bida, kasama si Wuwo, at ang batang babae, para mabigyan ng pagkakataon makapag-usap ang dalawa. Sinabi ng lalaking bantay, naupo ito at bumuga ng hangin, sa tingin mo ba, hindi rin ako naaawa sa kanya? Alam mo ba na ang isang tao na nakakuha ng venereal disease, ang kamatayan ay hindi maiiwasan? At hindi mahalaga kung gaano kahusay ang manggagamot na huwa, ang venereal disease ay hindi magagamot. Tsaka, ipinaalam mo pa ang pangalan ni Chuzu. Muling lumapit ang ating bida at sinabi, huwag kayong mag-alala, hindi ako magsasalita tungkol sa mga narinig ko ngayon, ngunit ang venereal disease, ba na sinabi mo ay ang syphilis, di ba? Napatingin si Yuan, maging ang lalaking bantay at sinabi, opo, tama po kayo. Sinabi ng ating bida, gaano kalala ba ang kanyang kalagayan? Mayroon ba siyang maliliit na sugat sa kanyang balat? Nalalagasan din ba siya ng buhok? Gulat na napalingon si Yuan sa ating bida. At sinabi sa kanyang isipan, alam niya ang tungkol sa syphilis, mabilis na lumuhad si Yuan, at kumapit ang kanyang dalawang kamay sa kasuutan ng ating bida. At sinabi, opo, tama kayo, napakaganda niya noong una akong dumating sa courtesan house, ngunit ngayon, ang kanyang mukha ay naging kakilakilabot at kalagayan niya ay napakasama, yumuko ito at pamatak ang luha sa kanyang mga mata, at muling sinabi, ngunit, mayroon pa bang makakapagligtas sa kanyang sakit? Tumingin ang ating bida sa babae, nakaramdam ito ng awa, para sa babae. Napaisip ang ating bida ng malalim, pinag-aralan niya sa kanyang isipan ang sakit na sinabi ni Haiziyu, ang Treponema pallidum ay isang gram-negative bacteria na nagdudulot ng syphilis. At bagamat napakabisa ng penicillin pagdating sa bakterya na ito, ang tanong ay kung ano mga stage ng kanyang sintomas. Kung skin lesions lang at mucosal ulcer, stage 2 na, ibig sabihin may pag-asa pa. Ngunit kung ito ay nabuo na sa stage 3 cardiovascular syphilis o neurosyphilis, ang mga bagay ay magiging napakahirap. At ang lahat ay depende sa kasalukuyan kondisyon ng pasyente. Muling tumingin ang ating bida sa babaeng si Haiziyu, na kasalukuyan nakaluhod, at sinabi, sa ngayon ay wala akong sigurado masasabi sa'yo. Napatingin ng may luha ang babaeng si Haiziyu. Ipinatong ng ating bida ang dalawang kamay sa magkabilang balikat ni Haiziyu, at bahagyang ngumiti, at sinabi, kailangan ko munang makita ang pasyente. Napatingin ng may pagtataka si Haiziyu, at sinabi, tapos po ba, maaari nyo na mailigtas si Chuzu? Ginoo, maaari kang sumama sa amin ng kapatid ko, upang masuri mo siya. Agad sinabi ng lalaking bantay kay Haiziyu, tama na Haiziyu. Hindi tayo maaaring magdala ng manggagamot nang walang pahintulot ni Madam Mei Xiang, at bukod pa rito, kung ang manggagamot ay naglakbay hanggang sa courtesan house, at sa sandali na si Madam Mei Xiang ay tumalikod sa kanya, ay magiging abala lang ito sa kanya. At wala tayong magagawa kung wala muna ang pahintulot niya, Haiziyu. Samantala, sa Qiao County. Kamusta ka na Haozang? Nakangiti na sumagot ang isang lalaki, at sinabi, parang kailan lang, Cao Ren. Siya ay si Administrator Xia Haozang ng Qiao County. Siya nga pala, ano ang nagdala sa iyo dito sa silid ng aklatan? Agad nagbigay galang si Colonel Cao Ren, at sinabi, nais kong magbasa ng ilang mga klasiko na kakaiba. Agad humalakhak ang lalaking si Xia Haozang, at sinabi, yan ay natatanging ideya. Ang isang iskolar ay dapat magkaroon ng isang mahusay na balanse ng kadalubhasaan sa parehong pampanitikan at martial arts. Sinabi ni Colonel Cao Ren, at sana ay mabasa ko ito ng tahimik, kaya maaari ba na siguraduhin mo na hindi ako maabala, Haozang? Muling ngumiti si Xia Haozang, at sinabi, asahan mo, at sasabihin ko sa lahat na iwanan ka na mag-isa, hahaha. Ngumisi si Colonel Cao Ren, at sinabi sa kanyang isipan, ngayon ay ginawa ko na ang perpektong dahilan para sa sarili ko. Humakbang ito papasok sa silid aklatan, at muling sinabi sa kanyang isipan.
Matapos na mag-abot ng impormasyon sa militar sa mga bandido sa bundok. At determinado akong pumunta hanggang sa paghahambing ng iba't ibang sulat kamay. At kabisado ko na ang sulat kamay ng mga tampalasan na yon, sumapit ito sa hilera ng mga nakabilog na talaan, kumuha siya ng isa, at muling sinabi sa kanyang isipan, ito ay dapat na isa sa mga pampublikong opisyal ng county, at tapos ay wala nang makakalusot pa sa akin. Dahil lahat ng kanilang mga papel ng pagsusulit ng pangpublikong opisyal ay iniingatan dito, matapos ay binuklat nito upang makita ang sulat kamay. At wala akong pakialam kung ilang araw ang kailangan ko para malaman ko ito, muli itong nagbuklat. Hindi ito ang sulat kamay, hindi rin ang isang ito. Hindi napansin ni Colonel Kauren, ang isang lalaki, na pasimpleng sumisilip sa kanyang likuran. Matalim ang mga mata na nakatutok sa kanyang ginagawa, na tila ba binabantayan ang kanyang mga kilos. Matapos ay sinabi sa isipan ng lalaki, may napansin na kaya siya, dapat ko itong ipaalam sa nakakatanda. Matapos ay umalis ito patungo sa isang pasilyo. Habang abala si Colonel Kauren, sa pagsusuri ng sulat kamay. Kinabukasan, sa tahanan ng mga Hua, habang nasa gitna ng bakuran ang ating bida, hawak nito ang isang espada, bahagya niya inangat niya ito sa suksukan tumunog ang talam nito. Matapos ay itinaas nito ang espada ng may paghanga, at sinabi sa kanyang isipan, habang hawak ko ito, mas napagtanto ko kung gaano kahanga-hanga ang espadang ito. Ako ay kaliwete sa aking nakaraang buhay, kaya mahusay ang kamay ko ngayon. Ang sarap magdala ng espada sa magkabilang gilid. Mababakas ang ngiti sa ating bida, habang tinitignan niya ang espadang hawak sa magkabila niyang kamay. Muling sinabi sa kanyang isipan, ngunit hindi pa ako natuto ng kasanayan sa espada. Ayoko naman hilingin kay Colonel Kauren, na turuan din niya ako na humawak ng espada. At nagpapasalamat na ako na tinuturuan niya ako ng mga prinsipyo ng mga pantas na panloob na enerhiya. Hay! Matapos ay malungkot ito na bumuga ng hangin, habang sa kanya likurang banda, ay bumukas ang pintuan, at pumasok doon ang ikalawa niyang kapatid na si Hua Fe. Lunugo-lugo na lumapit ito sa ating bida, at sinabi, nakabalik na ako. Agad tinawag ito ng ating bida nang mapansin nito ang kawalang sigla, at sinabi, Hua Fen. May nangyari ba? Sumagot si Hua Fen, kahit ito ay nangangalumata. Huwag kang ang magsalita dyan. Matapos ay sinabi rin naman. Yung aking master na nabanggit ko sa iyo, mahigpit niya akong sinanay mula nang sabihin ko sa kanya na kukuha ako ng pagsusulit sa serbisyong militar sa susunod na taon. Tumawa ang ating bida, at itinaas ang dalawang kamay, sabay sabi, parang masakit nga yun. At sinabi sa kanyang isipan, gaano kahirap ang pagsasanay para kay Hua Fen, para maging ganito kapagod sa kabila ng kanyang napakalaking tibay, matapos ay inis na napahawak ito sa braso, at sinabing, wala ka bang ideya? Malayo pa ang lalakbayin ko, ha? Bahagyang nabigla ito nang mapadako ang paningin ni Fen, sa baywang ng ating bida, at napuna nito ang dalawang espada na nakasuksok sa tagiliran nito. Bakit mayroon ka pang isang espada sa baywang? Sinabi ng ating bida, ito ba, itinaas nito ang espada? Itong espadang ito, ay ibinigay sa akin ng punong panday na si Biao Zhang, gusto mo bang makita? Agad kinuha ito ni Hua Fen, at hinugot sa suksukan, at sinabi, si Biao Zhang, ang tinutukoy mo ba yung lalaking nagtatrabaho sa panggabing silid? Napahanga ito sa espada at sinabi sa kanyang isipan, napakahusay na espada. Hindi lamang ito magaan, ngunit mayroon ding itong mahusay na balanse. Kuminang ito nang tumama sa sinag ng araw, ang kulay gintong disenyo nito, nang itinaas niya ito, ang espadang ito, ang tingin ko ay nagkakahalaga ng 5 gintong liang. Itinaas ni Fen ng tuwid ang espada, at sinabi, sinasabi mo ba na ibinigay niya ang espadang ito sa iyo nang walang natanggap na kapalit? Napakamot ng ulo ang ating bida, at sinabi, kasi, tungkol doon ay. Ito ay ibinigay sa akin bilang tanda ng pagpapahalaga sa pagpapagamot sa mga panday. Sinabi ni Hua Fen, kaya ba ibinigay niya sa iyo itong mahusay na espada? Sa halip na magbayad para sa pagpapagamot, patuloy na nagkamot ang ating bida sa kanyang ulo, at sinabi, hindi, gumawa siya ng mga gamit sa pag-opera para sa akin bilang bayad.
At ang espadang ito ay isang regalo ng pasasalamat. Tila nabigla si Hua Fen, at sinabi, ano, ito ay isang regalo lang. Agad niyang binalik ang espada sa ating bida at sinabi, anong uri ng pasyente ang iyong ginamot para sa kanya? Upang bigyan ka ng isang espada na may napakahusay na kalidad, esenenyes ng ating bida ang kanyang daliri, at tila ba ito ay nagbilang. At sinabi, ilang tao lang ang nakakuha ng tetano. Tignan natin, ang isang tao ay may sakit na idiopathic. Agad na bigla si Hua Fen, note, ang idiopathic disease ay isang sakit na hindi alam ang pinagmulan na nagdudulot ng matinding pananakit, partikular sa mga organo, kabilang dito ang appendix. Gulat na gulat si Hua Fen, napasigaw ito sa pagkabigla, sabay sabi, sinasabi mo ba na iniligtas mo ang isang taong nakatadhana ng mamatay? Agad natawa ang ating bida at sinabi, haha, oo, sa palagay ko nga, kaya mo nasabi yun. Habang ang isang kamay ay nasa ulo at ang isa ay nakalahad. Napatigagal si Hua Fen, hindi ito makapaniwala. Sinabi nito sa kanyang isipan, ang katotohanan, ang paggagamot niya ng tetano ay hindi nakapanipaniwala. Ngunit, akalain mo may pinagaling pa siya ng may idiopathic disease. Akala ko ba nakamamatay ang dalawang sakit na yon? Ngunit si Biao Zhang ay isang lalaking kilalang kilala sa kanyang masamang ugali. At hindi niya ireregalo sa isang tao ang isang espada na ginawa niya ng walang dahilan. Kaya dapat ko bang isipin, na ibig sabihin ay talagang pinagaling ni Yuan Hua, ang mga panday na yon. Tumawa muli ang ating bida at sinabi, haha, hindi ito naging madali, ngunit nakakabawi na sila. Muling sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan, hindi siguro grabe ang balita. Muling ngumiti ang ating bida, tinignan niya ang mukha ni Hua Fen, nakita ang pagkabalisa nito, na tila naguguluhan, at muling sinabi sa kanyang isipan, sa halip ay hindi ko rin ito matukoy. Tama nga, sa halip ay ako mismo ang magsasabi kay Hua Fo, mas mabisang ibalita sa kanya ang tungkol sa lahat ng taong pinagaling ko. Basta tumulong lang si Hua Fen, ako na lang ang makukumbinsi kay Hua Fo. At para hayaan niya akong operahan si nanay, pumasok sa kanyang isipan ang kanilang ina. Inilagay ni Hua Fen ang daliri sa baba, at sinabi, nga pala Yuan Hua. Maaari mo bang tignan din ang kalagayan ng apo ng aking master? Agad sumagot ang ating bida at sinabi, ang apo ng iyong master, inis na sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, sa halip ay ang inaasahan ko, ay kakausapin niya ako tungkol kay nanay. Matapos ay nagtanong ito, ano ba ang naging sakit niya? Sumagot si Hua Fen, at sinabi, yun lang hindi ako sigurado. Ang alam ko lang ay bumisita si master sa klinika. Dahil may sakit ang kanyang apo, itinago niya ito sa lahat kaya hindi ako sigurado pa kung ano ang sakit noon. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, anong klaseng sakit nga ba ito, at kailangan pang ilihim ito. Ngumiti si Hua Fen, at inakbayan ang ating bida, at sinabi, para ka na rin naririnig ni master. Ngumiti ang ating bida at sinabi, ganoon ba? Sinabi ni Hua Fen, tinanong niya kasi ako, kung nakababatang kapatid ko, ang nagpagaling sa tetano ni Colonel Cao Ren, tulungan mo ang kuya mo na manalo ng pabor sa kanyang master? Maaari ba? At kung sasama ka sa akin, magkakaroon ako ng tiwala sa iyo. Agad sumagot ang ating bida, talaga ba? Sige, at ipinapangako ko, nakukumbinsihin ko si Hua Fo, para sa iyo. Samantala sa courtesan house, dumating si Dongzi, kasabay ng dalawang babae, mula sa nayo ng Xiao. Sinabi ni Dongzi, nakabalik na po kami Madam Mei Xiang. Yumuko ito at sinabi ng babaeng si Madam Mei Xiang, na nakaupo sa kanyang tila pang opisinang lamesa. Natutuwa akong makita na pareho kayong nasa mabuting espiritu. At nangangako ako na papauwiin ko kayong dalawa muli, para sa alaala ng kamatayan ng lola nyo sa susunod na taon. Sinabi ni Dongzi, kung ganoon po madam, ay aalis na po kami. Bigla naman nagsalita si Hai Ziyu, at sinabi, pasensya na po Madam Mei Xiang, kung may pagkakataon maaari po ba magtanong, narinig nyo na po ba ang tungkol sa isang manggagamot na nagngangalang Huafu? Tila na bigla naman si Dongzi. Sa sinabi ni Hai Ziyu, agad naman sumagot si Madam Mei Xiang, inilagay nito ang kamay sa ilalim ng baba, na tila nag-iisip. Huafu, ang tinutukoy mo ba, ay ang manggagamot na naging usap-usapan? Sinabi ni Hai Ziyu, nakita ko po talaga siya, sa amin nayon sa pagkakataon nito.
At pinakilala po ako ng isa kong kapitbahay sa kanya. Kumbaga po, ay ginagamot niya ng libre ang mga tao sa amin baryo. Nakatingin na nakikinig si Madam May Siang, at sinabi, ganoon ba? May nagsabi nga sa akin, na mahusay siya at kakaiba ang mahimalang mga kasanayan sa medikal. At tingin ko siya ay mukhang medyo nakakaaliw na tao, kaya bakit mo biglaan binabanggit itong manggagamot hua, na ito? Nakababakasan ng bahagyang inis si Madam May Siang. Tila nakaramdam ng kaba si Hai Ziyu, napahigpit ang hawak ng kanyang kamay sa kanyang kasuutan bago sinabi, kasi po. Mabuti na lang, at narinig ko po ang balita, tungkol sa talino at kahusayan niya sa paggagamot. Kaya po, natanong ko po siya kung kaya niyang gamutin ang venereal disease. Bahagyang tumilim ang mata ni Madam May Siang, at sinabi, isang venereal disease, samantala. Sa isang kandila na may mapusyaw na nagsisilbing liwanag, napasigaw ang isang lalaki. Ano, sinasabi mo ba sa akin, na si Colonel Cao Ren, ay may kakaibang ikinikilos? Sinabi ng isang lalaki, opo. Siya po ay parang naghahalungkat ng mga aktibidad, Master Yu. Tila ito ay hindi nagustuhan ng lalaking si Master Yu, damiin ang kanyang kamao pagkakahawak sa baso na babasagin, at agad na basag ito, nagdikit ang mga ngipin nito sa galit, at sinabi, hindi ako makapaniwala na naligay sa alanganin ng isang engranding plano, dahil lamang sa isang hangal na bandido sa bundok. Ipinaabot ko lang sa kanya, ang impormasyon sa unang lugar, dahil siya ay isang tao na matapang at maparaan. Kinailangan pa niyang mamatay, nang tugisin ni Colonel Cao Ren, ang mga bandido. Pumasok sa isipan nito ang lalaking pinagbigyan niya ng liham. Yumuko ang lalaki at nagbigay ng respeto, at sinabi, kung ipag-uutos niyo ay, alisin ko kaagad sa landas niyo si Colonel Cao Ren. Sinabi ng lalaking si Master Yu, mahirap siyang pabagsakin, sa mga pagsisikap na iwaksi ang buntot, maaari tayong mawalan ng higit sa kailangan natin. Sumagot ang lalaking nakayuko, na nasa kanyang harapan at sinabi, kung ganoon po, ay hayaan niyo akong harapin ito ng mag-isa. Sinabi ni Master Yu, hindi sa ganoon na wala akong tiwala sa iyo. Ngunit maaaring mawala ng saysay ang mga pagsisikap mo. Matapos ay pumasok sa kanyang isipan si Colonel Cao Ren, at sinabi sa kanyang isipan, si Colonel Cao Ren, ay isa sa direktang inapo ng tahanan ng angkang ng Cao. At hindi pa ito ang oras, para maglunsad ng direktang pag-atake sa pamilyang iyon. Matapos ay muling sinabi, sa lalaki na nasa kanyang harapan. At higit sa lahat, tinignan mo na ba ang nagngangalang manggagamot na Hua Fu? Sumagot ang lalaki habang ito ay nakayuko, at sinabi, ginawa ko na po ito Ginoo, at nakumpirma ko po, na ito ay nakipagpalitan ng isang basket ng mga caltrops. At ang tahanan ng Cao ay nag-alok po sa manggagamot Hua, ng 100 na tael na pilak. Sinabi ni Master Yu, walang paraan ang mga caltrops ay nagkakahalaga ng ganoong kalaking pera. Sigurado akong nagbigay siya ng mahalagang katunayan na ibinubunyag ng mahihirap ang aking pagkakakilanlan. Muling sinabi ng lalaki, ang tahanan ng mga Hua, ay madaling masira sa iyong utos, sabay hinugot ng bahagya ang hawak na espada. Sinabi ni Master Yu, ang pamilyang iyon ay walang halagang puksain, kaya hayaan mo na sila. At dalhin mo na lang sa akin ang ulo nitong bastos na ito na nagngangalang Hua Fu. Samantala, sa courtesan house, sinabi ni Madam May Siang, kay Hai Ziyu, kaya ba tinanong mo ang manggagamot na si Hua Fu, kung maaari niyang gamutin ang mga venereal disease na sakit o hindi, at ano ang naging sagot niya? Sinabi ni Hai Ziyu, ano po? Sinabi po niya na kailangan niya pong makita ang pasyente bago po siya nakapagbigay ng sagot. Bahagyang nagulat si Madam May Siang, ano, nais niyang makita ang kalagayan ng pasyente, ngunit ang isang venereal disease ay nakamamatay. Habang ang ibang mga kababaihan, na nakikinig at nagbubulungan. Muling sinabi ni Madam May Siang, may mga pagtatangkang gamutin ang venereal disease, sa pamamagitan ng herbal na gamot o pamahid. Ngunit wala akong nasaksihan na isang kaso kung saan matagumpay na gumaling ang sinuman. Ngunit sinasabi mo sa akin, na ang taong ito ay kailangan daw muna niyang makita ang kalagayan ng pasyente, sa halip ay aminin niya kaagad na hindi na ito magagamot pa. Napapikit si Hai Ziyu, at sinabi, opo Madam May Siang, yan po ang sinabi niya. Napaisip si Madam May Siang, at sinabi nito sa kanyang isipan,
Kung ito ay ilang sa walang kabuluhang komento na sinasabing ng ilang mga kwak na manggagamot, ay papaalisin ko ito bilang walang kabuluhan. Ngunit ayon sa mga naririnig kong balita, parang hindi naman ganoon katanga ang manggagamot Hua na yun. At pagkatapos ng lahat ng yun, ito ay isang kilalang katotohanan na siya ay nagligtas ng kritikal na sugatan sa mga sundalo, sa bundok ng Ma Shen. Pumasok sa kanyang isipan ang nangyari paggagamot ng ating bida. At muling sinabi sa kanya isipan, ginamot din niya ang tetano ni Colonel Cao Ren, at hindi iyon imposible. Nakaya din niyang gamutin ang sakit na venereal disease, pumasok din sa isipan, ni Madam Mei Xiang, ang maaari mangyari kung sakali magamot ng ating bida ang babae. Agad naman sinabi ni Hai Ziyu, sigurado po ako na mayroon pang pagkakataon. Kaya naman tinanong ko ang manggagamot Hua, kung agad naman humakbang ang lalaking bantay na si Dong Zi, sa harapan ni Hai Ziyu, at ito ang nagpatuloy sa sinasabi ni Hai Ziyu, agad nitong sinabi, Madam Mei Xiang. Bakit po hindi natin hilingin kay manggagamot Hua, na pumunta dito at tignan ang pasyente? Nagulat naman si Hai Ziyu dahil hindi niya akalain na tutulungan siya nito. Muling sinabi ni Dong Zi, sigurado po ako na narinig niyo na rin ang mga balita tungkol sa kanya ginang. At isa pa po, siya din ang gumamot sa sugat ko nung sinabi ng manggagamot na Feng, na wala na akong pag-asa. At ang bahay aliwan ay hindi makakaranas ng anumang pinsala, mula lamang sa pagpapasuri sa kalagayan ng mga pasyente. Bukod sa, kung sa anumang pagkakataon ay maaaring gamutin ng manggagamot na si Hua, ang venereal disease. Nagbulungan ang mga babae na nasa hindi kalayuan sa kanila. Ito ay hindi lamang lubos na makikinabang si Chu Zhu, maging ang buong bahay aliwan. Napailing si Madam Mei Xiang, at sinabi, hindi ko na mabilang kung ilang beses na ako nadismaya sa lahat ng uri ng pandaraya. Wala ni isa sa kanila ang nagsabi na malulunasan ni Chu Zhu, ang kanyang sakit. Napaawang ang mga mukha ng babaeng na nakikinig dala sa kanilang dibdib ang kaba at takot. At gayunpaman, Dong Zi, hindi ko kayang isuko si Chu Zhu, lumuluhang saad nito. Si Chu Zhu ay kilala bilang isa sa 3 magagandang dilag ng Qiao County. Siya ay isang kilala courtesan na kahit ang mahistrado ng county ay handang mag-alok ng mataas na halaga upang kunin bilang kanyang asawa. At siya ay ninanais ng napakaraming lalaki na naghihintay sa bawat pila, oras-oras sa labas ng bahay aliwan, at umaasang masulyapan ang kanyang mukha. At si Chu Zhu, sa isang salita, ay isang babaeng agaw kagandahan. Habang makikita si Chu Zhu, na nasa loob ng isang silid, magulo ang dating maayos na buhok, ang kagandahan na natatakpan ng kanyang nadaramang sakit. Na tila gusto ng sumuko mabuhay, hirap itong huminga. Pumasok sa silid nito si Madam Mei Xiang, tinignan nito na puno ng awa sa babaeng si Chu Zhu, na kasalukuyan nakayuko. Naupo si Madam Mei Xiang, sa upuan, marahan niya itong tinawag sa pangalan. Kumilos ang 2 kamay ni Chu Zhu, na puno ng tila pantal na pula. Kumapit ito sa manggas ng damit ni Madam Mei Xiang. Lumuluhang sinabi nito, Mei Xiang, hindi ko na kaya ito, ako ay walang sapat na pera para sa aking pagpapagamot, at kinasusuklaman ko ang pagiging pabigat ko sa iyo. At nasasaktan na din ako sa lahat ng paghihirap na ito. Matapos ay mahigpit na humawak ito sa kasuutan ni Madam Mei Xiang. Ibinaling ni Madam Mei Xiang sa iba ang direksyon ng kanyang mukha. Muling sinabi ni Chu Zhu, kaya, matapos ay lumuluhang nanginginig ito. Hayaan mo na lang akong mamatay, pinigilang ni Madam Mei Xiang, ang awa, sa babaeng si Chu Zhu, at galit na ipinakita niya kay Chu Zhu, nang humarap ito. Nakita niyang nakayuko si Chu Zhu, at impit na lumuluha, napapikit siya at sinabi, ako ang magpapatawag ng manggagamot para sa iyo, at magbabayad para sa iyong paggamot. Nagulat sa pagkakasubsob si Chu Zhu, tila ba nabuhay ang ito, at muling sinabi ni Madam Mei Xiang, kaya kung maaari ay huwag ka nang magsabi ng mga ganyang bagay ulit.